Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang Mirasol, taga rito sa Pampanga. At nais ko lang din sanang ibahagi sa inyo yung nangyari noon sa aking pinsan, na itago na lang natin sa pangalang Dina. Halos ilang dekada na rin po yung nakaraan, dahil ng mga panahong nangyari ito ay mga dalaga pa lang po kami. 1 taon lang yung agwat namin ng pinsan kong ito. Kaya't bata pa lang ay malapit na yung loob namin sa isa't isa. Dahil bukod sa iisang bubong lang kami kasama ng lola namin, madalas rin naming nagiging takbuhan yung isa't isa tuwing may kinakaharap kaming problema. Pero noong matapos kami ng aming elementarya, ay nagpasya nga yung mga magulang ni Dina na umalis sa aming probinsya upang makipagsapalaran sa Maynila. Dahil doon ay wala na ring nagawa yung aking pinsan, kung hindi yung sumama sa kanyang mga magulang. Kahit pa na ayaw niyang umalis noon sa bahay ng lola. Naging maayos naman yung kanilang buhay sa Maynila dahil nagkaroon ng trabaho yung kanyang mga magulang. Yun nga lang, minsanan lang sila kung makapagbakasyon sa aming probinsya. Gayong abala nga yung mga magulang ng aking pinsan sa kanilang pagtatrabaho. Noon din kasi ay hindi siya magawang payagan ng mga ito na umuwi ng mag-isa gayong bukod sa malayo. Inaalala rin ng kanyang mga magulang yung kapakanan niya sa biyahe, lalo na at mag-isa lang ito. Nahihilo po kasi ito palagi kapag nagbabiyahe. Subalit sa paglipas ng mga taon, nang magdalaga na nga itong si Dina, sinubukan niyang magpaalam sa kanyang mga magulang na magbabakasyon sa aming probinsya. Mabuti na nga lang at pumayag yung mga magulang nito. Kaya't ganoon na lang din yung aking tuwa nang malamang magbabakasyon nga yung pinsan ko. Nang araw nga na darating na ito sa baryo, ako pa yung sumundo sa kanya sa bayan. Pagkakita pa lang namin sa isa't isa, ay nagyakapan na kaming dalawa. Mga 2 taon din kaming hindi nagkita noon. Nagpasya rin naman kaming umuwi kaagad at nang makapagpahinga ito. Lalo at syempre mahaba rin yung biyahe. Habang pauwi nga sa bahay namin ay nagsimula na kaming magkamustahan. Pagkarating namin, agad siyang sinalubong ni Lola. Habang nag-uusap naman sila ay inihanda ko na yung makakain ito. Nang araw na yon, ay wala kaming ibang ginawa noon kung hindi yung magkwentuhan. Nagpahinga rin kinahapunan si Dina at sinabing kinabukasan naman daw kami maglilibot. Nang sumunod nga na araw, naging panay yung aming pagliliwaliw sa aming baryo. Pinuntahan namin ni Dina yung mga lugar na madalas rin naming puntahan noong hindi pa sila umaalis papuntang Maynila. Kitang-kita naman noon sa mukha ng pinsan ko na kinasabikan niya yung bawat lugar naming napupuntahan. Ayon pa nga rito, matagal din siyang nangulila sa buhay probinsya. Pinagsabihan ko na lamang siyang sulitin yung kanyang pagbabakasyon na agad naman po nitong sinangayunan. Pero kahit na ilang bahagi na nga ng aming baryo yung aming napupuntahan, hindi pa namin napupuntahan yung gubat na noon ay isa nga sa paborito naming puntahan. Niyaya nga niya akong puntahan yon. Ngunit tumanggi ako dito. Dinahilan ko na lamang na pagod na rin ako sa kalilibot namin, kaya't umuwi na lang muna kami sa bahay. Mabuti na nga lang at hindi naman po ito nagpumilit. Hindi ko kasi nasabi sa kanya noon na takot akong pumunta noon sa gubat na iyon. Medyo matagal ring hindi ako nakapasok doon gayong pinagbawalan nga ako ni Lola dahil delikado ng tumungo sa naturang kagubatan. Hindi na kasi ganong pinupuntahan ng mga tao yung gubat na iyon. At baka pinamamahayan na rin daw yung gubat na ito ng masasamang elemento. Sa kadahilan ng yon, minabuti ko na lamang na wag nang tumungo ron dahil wala rin namang masama kung sundin ko sila. Isa pa ay takot din akong baka kung ano yung mangyari sa akin kung sakaling pumasok ako roon ng mag-isa. Nagpatuloy nga yung pagtanggi ko noon kay Dina. Tuwing niyayaya nito akong tunguhin yung kagubatan. Noong una ay hindi nga ito nagtanong at nagpapatianod lang sa kung ano yung sinasabi ko.
Pero isang pagkakataon noon ay hindi na nga ito nakapagpigil sa kanyang sarili. Napatanong ito kung bakit parang ayaw kong pumunta sa gubat na yon upang mamasyal. Nagdadalawang isip akong sabihin noon kay Dinah yung dahilan ko. At natakot rin akong ikwento sa kanya yung isang pagkakataon na nangyari noon sa loob ng gubat. Yun nga lang, dahil sa kanyang pangungulit, ay hindi ko na nga rin napigilan pa yung sarili ko noon na sabihin na sa kanya. Ikwento ko muna yung tungkol sa nangyari noon sa loob ng gubat na siyang ikinagulat rin po nito. Sinabi ko sa kanya yung tungkol sa isang katawan ng tao noon na natagpuan sa gubat na wala ng lamang loob. Marami yung nag-isip ng kung sino nga ba yung may kagagawa noon. At marami yung nagsabi na baka aswang. Ngunit yung ilan ay baka mabangis lang daw na hayop. Dahil rin doon, kaya't ipinagbawal na yung pagpunta sa naturang gubat. Dagdag ko pa, dahil na rin sa takot ko, at pinagbabawalan din ni Lola ang magpunta roon, kaya tumatanggi ako sa kanya. Napatangu-tangu na lamang po yung pinsan ko noon. Ngunit tila wala lang sa kanya yung mga sinabi ko. Patuloy niya akong kinukulit na pumunta kami sa gubat na yon. Marami kasi kaming masasayang alaala doon. Lalo at doon kami palagi naglalaro noong kabataan namin. Pero patuloy pa rin akong tumatanggi. Ayaw ko rin kasing pareho kaming mapahama kung sakali mang may aswang doon. O kahit ano pang masamang elemento. O mababangis na mga hayop. Yun nga lang po. Kahit nasabi ko na kay Dinah yung dahilan kung bakit ayaw kong magtungo sa naturang kagubatan, hindi pa rin ito tumitigil sa pangungulit. Na pumunta raw kami doon kahit sandali lang. Tanggi pa rin ako ng tanggi sa kanya noon. Hanggang isang hapon, iniwan ko na muna yung pinsan ko dahil naligo lang ako. Matapos kong maligo, hinanap ko kaagad ito gayong wala na nga siya sa may sala. Naglibot pa ako sa loob at labas ng bahay. Ngunit hindi ko talaga ito nakita. Natsyempo rin noong wala si Lola dahil may pinuntahan. Kaya't ganoon na lang yung kaba ko noong sumagi sa isipan ko na baka nagpunta siya sa kagubatan ng walang kasama. Dahil doon, dali-dali akong lumabas ng bahay upang sundan si Dinah. Patakbo nga akong nagpunta sa kagubatan. Ngunit bago pa man ako makarating doon, natanaw kong lumabas mula roon si Dinah. Napailing na lang ako noon at mabilis siyang nilapitan. At nang makalapit na nga ako sa kanya, napansin kong tila nakatulala na ito habang naglalakad. Inis ko naman siyang pinagsabihan noon. Pero wala po itong imik. Nagpatuloy lang siya sa kanyang paglalakad na may wala siya sa kanyang sarili. Hinawakan ko na lamang siya at hinila pa uwi sa bahay. Sumunod lang din po ito sa akin at hindi po ito nagsasalita. Nakaramdam na ako ng hindi maganda noon ngunit pilit kong winawak siyon sa aking isipan. Nang makarating kami sa bahay, sakto ring nakauwi na rin si Lola. Nakita ko nitong hila-hila si Dinah na noon ay parang wala pa rin sa wisyo. Napatanong si Lola kung bakit ko nga ba hinihila yung pinsan ko. Hindi ko naman nilihim kay Lola yung tungkol sa mga nangyari. Ganoon nga lang yung gulat nito nang sabihin kong nanggaling kami sa kagubatan. Nakitaan ko rin ang pangamba sa mukha ni Lola. Lalo na nga nang magtanong siya sa akin noon kung ano nga bang napansin ko. Tinugunan ko na lamang si Lola na tila wala ito sa kanyang sarili. Gayong tulala lang ito at hindi nagsasalita. Narinig kong napamura ng mahina yung lola ko noon. Minatsyaga namin noon si Dinah hanggang sa gumabi. Pero tila walang pinagbago yung pinsan ko. Tulala pa rin ito at hindi na nga makausap gayong wala talaga itong imik. Kahit na paulit-ulit pa itong tinatanong kung ano nga bang nangyari sa kanya. Dahil sa pag-aalala at hindi magandang kutob ni Lola, nagpaalam siyang pupuntahan yung kakilala niyang manggagamot upang patignan si Dinah. Malakas daw kasi yung kanyang kutob
na meron talagang nangyaring hindi maganda. Iniwan nga kami noon ni Lola at pag-alis nito, binantayan ko ng maigi yung pinsan ko. Pero iniwan ko siya ng saglit upang kumuha lang ng maiinom. Pero pagbalik ko, ay wala na ito sa kanyang kinauupuan. Biglang bumilis yung tibok ng puso ko noon sa hindi ko malamang dahilan. Pinanindigan din ako ng balahibo at nakaramdam ng takot. Hinanap ko yung pinsan ko sa loob ng bahay. Ngunit wala ito. Kaya't lumabas na nga ako upang tignan yon. Hindi naman ako nabigo nang makita ko itong nakatayo sa hindi kalayuan. Nakatalikod ito kaya't mabilis ko itong nilapitan nang hindi man lang ito lumingon sa akin. Kahit ilang ulit ko na nga po itong tinawag. Nang ilang hakbang na lang yung layo ko sa kanya, nagulat ako nang bigla kong sinunggaban ito. Dahil hindi ko inaasahan yung kanyang ginawa, ay natumbang ako noon at napatihaya sa lupa. Dahil din doon, nakapaibabaw siya sa akin at halos maihi ako sa aking salawal nang makitang hindi na po yun yung pinsan ko. Isang maitim at mabalahibong nilalang na yung nakadagan sa akin ng mga sandaling yon. Dilaw yung kulay ng mga bilugan nitong mga mata. Hanggang napansin ko na lang na unti-unti yung nagiging kulay pula. Hindi ko rin maiwasan yung matakot dahil nakikita ko yung mga pangil nito habang naglalaway. Ilang pagkakataon kong tinawag noon yung pangalan ng pinsan ko. At nagbabaka sakaling namamalikmata lamang ako. Pero, nang maramdaman kong tila may matulis na bagay na nakatutok sa aking leg, doon ko na nga napagtanto na talagang nasa panganib na nga ako. Narinig ko pang mahinang napahagikik yung nilalang. Dahil malamang nakikita nitong ako ay takot na. Walang ano-ano. Mas idiniin pa nga po niya ang kanyang kuko sa aking leg. Kaya't ramdam kong tila nasugatan na ako noon. Ininda ko po yun at nagsimulang sumigaw habang humihingi ng tulong. Mas dumi naman yung kanyang kuko sa aking leg. Kaya't napapaungol na rin ako dahil sa sakit na dulot nun. Sinubukan ko pang magpumiglas, ngunit masyado po itong malakas. Kaya't hindi ko na nga nagawang makaalis sa kanyang pagkakadagan. Ganon nga yung sitwasyon nang biglang sumigaw si Lola habang tumatakbo patungo sa kinaroroonan namin ng nilalang. May kasama rin ito na sa wari ko ay yung kaibigan niyang albularyo. Nang makita naman ng nilalang sina Lola, mabilis po itong tumayo at bahagyang lumayo sa akin. Sa takot ko na baka gawan pa nito ako ng masama. Kahit mahabdi yung aking leeg dahil medyo nasugatan yon, mabilis nga akong bumangon at sinalubong sila Lola. Nanatili naman yung nilalang sa kanyang kinatatayuan habang napapaangil. Nang makita nito yung dalang buntot ng pagi ng albularyong kasama ni Lola, galit po itong napaangil. Iwinasiwas naman ng manggagamot yung buntot ng pagi na hawak nito. Nilapitan nito yung nilalang at inihanda rin yung kanyang sarili. Sinubukan niyang gawing latigo yung kanyang hawak na buntot ng pagi. Ngunit nakakaiwas po yung nilalang noon. Mabilis yung galaw nito. Kahit hindi na rin naman nasundan pa ni Lola. Tanging yung manggagamot lang nakakilala ni Lola ang nakakasunod sa galaw ng naturang aswang. Narinig na lamang namin yung mahihinang pagagikik ng nilalang at maging yung pagsigaw ng manggagamot habang tinatanong kung nasaan na nga ba yung pinsan ko. Habang nakikipaglaban yung albularyo sa aswang, kumuha naman si Lola ng asin. At saka walang pagdadalawang isip na sinabo yon sa bahagi kung saan nga naglalaban yung dalawa. May napahiyaw noon kaya't batid ni Lola na natamaan nga yung aswang ng asin na isinaboy niya. At marahil dahil doon ay nawala nga sa focus yung aswang na yon. Kaya't nagawa itong tamaan ng manggagamot. Natumba po ito sa lupa
kaya't mabilis itong nilatigo ng albularyo ng ilang pagkakataon. Tinanong pa ito kung saan nga yung aking pinsan hanggang may tinuro nga ito. Sa hindi kalayuan, nakita naming tumatakbo si Dinah habang sumisigaw. Sinalubong namin siya ni Lola habang naiwan naman yung aswang at yung manggagamot. Nang masiguro naming ligtas naman ito, minabuti na lang din ni Lola na pakawala na yung aswang. Pero hindi po namin inasahan noon na hindi ito pinakawalan ng ganon-ganon lang ng albularyo. Pinulupot pa nga po nito yung buntot ng pagi sa leg ng aswang na yon. Tsaka niya ito sinugatan. Medyo marami pong sugat na ginawa yung albularyo noon. Pero pinakawalan pa rin po niya ito at binantaan na kapag bumalik at nagkita pa silang dalawa, ay hindi na nga niya ito bubuhayin pa. Dahil lang din kay Lola sa pagmamakaawa nito, kaya't pinagbigyan siya ng albularyo. Mabilis pong umalis noon yung aswang na yon, kaya't hindi na nga namin nalaman kung saan na ito nagtungo. Laking pasalamat na lang namin na nakauwi kaming ligtas noon. Ang sabi naman ng pinsan ko, nagulat na lang daw siya at biglang natauhan na nasa gitna na siya ng kagubatan. Hindi nga rin niya alam kung ano nga bang nangyari. Basta tumakbo lang din daw siya pabalik. Sa lalong madaling panahon, marahil ay may ginawang kung ano sa kanya yung aswang na yon. At nawala lang yung bisa nun. Noong nasakta na nga yung aswang dulot ng asin at ng latigong gawa sa buntot ng pagi. Mula po noon ay hindi na rin namin nakita pang muli yung aswang na yon. Mabuti na lang at merong nakatulong sa amin at hindi rin po nito nagawang kunin si Dinah. Dahil kung nagkataon, baka hindi na rin namin nakita pang muli yung pinsan kong ito. Dito ko na rin tatapusin yung kwentong ito. At maraming salamat sa lahat ng mga nakinig.